Magandang umaga sa lahat. Kami nga po pala ang unang grupo. Pag-uusapan natin ngayon ang pag-unlad ng wikang Pilipino. Kami ay naatasan ng aming guro na magsagawa ng panayam sa mga taong may edad na kung naiintindihan ba nila ang mga wikang balbal na aming napili. Unang tanong, naiintindihan niyo po ba ang mga wika na ginagamit ng mga kabataan ngayon tulad ng syufo o syufa, char o charot, let's go, keri, yorme at iba pa? Sagot ni Aling Marisa, ilan lang sa mga makabagong salita ang naiintindihan ko na madalas binibigkas ng aking mga anak. Sagot naman ni Aling Rowena, oo, naiintindihan ko naman ang limang nabanggit na makabagong salita, kabilang ng iba pero hindi talaga lahat-lahat. Narito ang mga kahulugan at halimbawa ng mga napili naming salita. Una ay ang syofo o syofa. Ito ay nangangahulugang kaakit-akit sa paningin, gwapo o maganda. Halimbawa, batid kong napaka-syofo na aking mga kapatid, talagang nagmana sa akin. Char o charot. Ito ay ang katagang ginagamit sa halip na biro lang o nagbibiro lang. Halimbawa, mahal ko na yata ang aking kaklase. Char lang. Let's go. Ito ay maaaring magamit isang hayop na paraan kapag ikaw ay nasasabi kung handa ka nang pumunta sa isang lugar. Halimbawa, napakaraming magagandang tanawin sa Naga City kaya let's go na. Carry. Kayang-kayang gawin ng isang bagay. Halimbawa, caring-carry mong makatapos na pag-aaral basta't may pagsisikap. Yorme. Ito ay ang kabaliktaran ng salitang mayor. Halimbawa, ang yorme ng Cebu City ay si Edgardo Ladella. Pangalawang tanong, para sa iyo, ano ang nakikitang negatibong epekto ng mga makabagong salita tulad nito? Sagot ni Aling Marisa, wala akong nakikitang seryosong negatibong epekto ng mga makabagong salitang ito. Ayon kay Aling Rowena, nakakabobo ang mga ikilan sa mga panaikling salita ngayon dahil hindi na formal ang pagbabaybay at saka nahihirapan ng pag-usap ang mga matatandang tao.